Ang pag-aaralan po natin ngayon ay masasabi nating mahalagang aral na ipinangaral at pinaniwalaan ng mga Kristiyano mula sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon natin ngayon. At kapag sinabi po nating mahalagang aral, dapat natin po yung pinaniniwalaan. Mahalagang aral Dapat nating iniingatan at dapat din po na ipinangangaral din natin patungo sa iba. Para wala sa atin o kaya tayong lahat po ay hindi mahiwalay. Wala sa atin ang madaya at mailigaw at hindi din tayo maiba ng landas sa aral at doktrina na noon pa man po ay pinaniniwalaan na ng mga naunang mananampalataya sa atin. So, ito po ang ating tatalakayin ngayon, na ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesus. Anyo ng Diyos, naging katulad ng tao. Pagtibayin po natin ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English po, New American Standard Bible. Sasariwain po natin ito, itong anyo ng Diyos naging katulad ng tao. At patuloy na ipangangaral para walang maligaw sa atin, walang madaya sa atin, walang matangay sa atin ng mga katuroan na base lamang sa sariling interpretasyon ng mga tao. Pero hindi natin makita at hindi rin nakaayon sa katuroan mula sa Biblia at hindi rin natin mabakas sa katuroan ng mga apostol. So pag-aralan natin itong totoong pagka-Diyos at pagiging tao ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalagang maunawaan po natin itong pagiging totoong Diyos at pagiging totoong tao ni Jesus dahil sa tamang pagkakilala natin kay Jesus, magkakaroon po tayo ng tamang pananampalataya. At yung tamang pananampalataya po natin, yun naman yung ating pundasyon ng ating kaligtasan. Yun din po yung pundasyon ng ating pag-ibig sa Diyos Ama. At mahalaga din po ang pagkakaroon ng tamang pagkakilala kay Jesus, tamang pananampalataya kay Jesus bilang nakaugnay sa ating pagsamba at sa pang-araw-araw na pagsasabuhay ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Sabi po dito sa sulat ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Filipos, basahin po natin ang chapter 2, verse 6 hanggang 7. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Sa mga talatang ito, na ang tinutukoy ni Apostle Paul ay ang Panginoong Hesus, ipinapakita dito yung pagkakaroon ng dalawang anyo ni Jesus. Anyo ng Diyos at anyo ng tao. Sa Greek word po ng anyo o form, ang ibig sabihin ay morphe or shape, figuratively nature. Ibig sabihin, may divine nature at human nature or merong divine form at human form si Jesus ayon sa mga talatang ito. Ayan yung ating pinaniniwalaan. Ang Panginoong Hesus ay totoong Diyos at totoong tao. Basahin po natin ang mga talatang ito sa Revised Tagalog Popular Version. Kaya't siya'y, ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy dito, likas at tunay na Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling maging kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. So, merong dalawang form o nature ang ating Panginoong Hesukristo. Tunay na Diyos at tunay na tao. Ito po yung doktrina na pinanghahawakan natin. Doktrina ng pagiging tunay na Diyos at pagiging tunay na tao ng ating Panginoong Hesus.
hindi po kalahating Diyos at kalahating tao si Jesus. At hindi rin lamang siya tao lamang, no? Pinaniniwalaan nating fully God at fully human si Jesus. Yan po ang dalawang punto sa ating aralin na patuloy nating liliwanagin at bibigyang diin. So, una, si Jesus bilang totoong Diyos. Bukod po sa sulat ni Apostol Pablo na binasa natin kanina, mababakas din po ang katuroang at katotohanan ito or makikita natin ang katuroang ito si Jesus bilang totoong Diyos sa sulat at pangangaral ni Apostol Juan. Basahin po natin ang John chapter 1 verse 1. Sa simula, in the beginning. Ang John chapter 1 verse 1 ay unang aklat sa New Testament. At ang mga salitang ito, no, in the beginning, ay nagpapaalala sa atin ng mga unang salita din sa unang aklat naman sa Old Testament, sa Genesis chapter 1 verse 1. Parehong ipinapakita na sa simula, bago pa man likhain bago pa i-create yung lahat ng bagay, naroon na at kasama na ng Diyos ang salita. Sabi po dito, sa simula ay ang salita, no? Was the word. Sa Greek word po ng salita ay logos o the divine expression, that is Christ. Sa context po ng sulat na ito ni Apostle Juan, ang tinutukoy niya dito ay ang Panginoong Hesus, yung salita. Naroon na sa pasimula ang Panginoong Hesus. At ang sabi pa po, at ang salita ay kasama ng Diyos. So, naroon na sa simula ang salita, kasama na ng Diyos. And the Word was with God. Merong Diyos Ama at kasama ang ating Panginoong Hesus sa pasimula. Nagpapahayag po ito ng malapit na ugnayan at naghahayag din ito ng pagiging isa sa kalikasan at isa sa layunin, yung Ama at yung Anak ng ating Panginoong Hesus. Pinapakita din dito na si Jesus ay hindi isang nilalang na iba or hiwalay sa Diyos, kundi ang Panginoong Hesus ay kasama ng Diyos noon pa man. Bago pa magsimulang malikha ang lahat ng bagay, ay naroon na ang Panginoong Hesus. So, dito po, no, dalawang persona o dalawang individual na may iisang kalikasan o nature. Yung magkasama, no? Sa pagpapatuloy po, at ang salita ay Diyos. And the Word was God. Mahalagang bahagi ito ng talata na hayagang nagsasabi na ang salita o ang Panginoong Hesus, sa context po ng sulat ni Apostle John, ang tinutukoy niya ay ang ating Panginoong Hesus. So, hayagang nagsasabi ang talatang ito na ang salita o ang Panginoong Hesus ay Diyos. At ang salita ay Diyos. Na hindi lamang siya kasama ng Amang Diyos, kundi sinasabi dito na siya mismo ay Diyos. Ang talata pong ito ay malinaw na naghahayag ng pagka-Diyos ni Jesus na nagbibigay diin sa form, sa nature, o sa kalikasan ni Jesus bilang fully God. Ang salita ay hindi lamang isang banal na nilalang o mataas na uri ng nilalang tulad ng anghel, kundi ang salita, no, siya ang Panginoong Hesus ay Diyos, tunay na Diyos. Nasa anyo ng Diyos, kaisa ng Ama sa kalikasan, kaisa ng Ama sa kaluwalhatian. At para mas malinaw po, ang salita, yung word na binabanggit dito ay tumutukoy nga ba ito kay Jesus? Yes po. Ang salita o verbo o word na binabanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming talata sa Biblia ang magpapatunay at susuporta dyan. Katulad ng nakasulat dito sa Revelations chapter 19 sa verse 13. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan
at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. His name is called the Word of God. So dito sa Revelation chapter 19, ang nakikita ni Juan, ang nakasakay dito sa kabayong puti, na pag binasa natin yung chapter 19 na yan, nakasulat sa kasuotan na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At ang tawag, sabi nga dito, ay salita ng Diyos, na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang pagkilala natin kay Hesus bilang salita ay mahalaga po sa pag-unawa natin sa kalagayan niya sa simula, sa paglikha. Mahalaga po sa pag-unawa natin sa kapahayagan ng Diyos at sa kaligtasan ng mga tao. Pagpapatatag po ito sa katotohanan na ang salita na binabanggit sa John chapter 1 verse 1 ay si Jesus. Yan yung nakikita din dito sa Revelation, ang Panginoong Jesucristo. Yung sinasabi nga po dito sa sulat ni Apostle John naman sa verse 1. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Itinuturo sa atin dito ang malalim at malinaw na katotohanan patungkol kay Jesus. Isang batayan ng pananampalatayang Kristiyano na nagtatatag ng pagka-Diyos ni Jesus, na nag-e-exist na siya, na umiiral na noon pa man si Jesus, na merong malapit na relasyon sa Amang Diyos. At nagpapakita ito na hindi lamang isang propeta, ang Panginoong Jesus, hindi lamang isang magaling na guro, kundi isang tunay na Diyos. At ang kanyang pagka-Diyos po ay nagbibigay daan para magkaroon ang ating Panginoong Jesus ng kapangyarihan at kakayahang magturo, kakayahang magpakilala ng katangian ng Amang Diyos, at kakayahan upang magligtas at tumubos ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang kaalaman po na si Jesus ang salita ng Diyos, na si Jesus ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos, ay dapat na magbunga sa atin ng tunay na pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Magbunga sa atin ng tapat na pagsunod sa mga katuruan niya at patuloy na pag-asa na ang katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan po lamang ng ating Panginoong Hesus. Kay Kristo natin makakamtan. Yan po yung bunga ng kaalaman na si Jesus ay salita ng Diyos, kasama ng Diyos, at siya ay Diyos. Kaya't nararapat nga po nating paniwalaan at panghawakan na si Jesus po ay totoong Diyos. At pagpapatatag din po ito ng ating pagkilala ng kalagayan ng ating Amang Diyos at ng ating Panginoong Hesus. Na pagpapatatag po ito ng pinanghahawakan nating doktrina sa loob ng kalipunan na bagamat ang Ama at ang Anak ay parehong nasa anyo o likas na Diyos, ngunit sila po ay magkaiba ng kalagayan. Na ang Ama ay ang Ama at ang Anak ay ang Anak. Hindi sila iisa, na ang Amang Diyos ay si Jesus din at si Jesus ay ang Ama din. Sinasabi po dito magkasama sila, pero hindi sila iisa, na ang Ama ay si Jesus at si Jesus ay ang Ama din. At ang isa pa pong talata na magbibigay linaw sa atin na si Jesus ay kinikilala bilang Diyos ng ating Ama ay mababasa natin sa Hebreo chapter 1 verse 8. Ngunit tungkol naman sa Anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Ang nagsasalita po dito ang Amang Diyos. Patungkol kanino ang sinasabi ng Ama? Patungkol sa Anak. Kinakausap ng Amang Diyos ang kanyang Anak. Ano yung sinasabi ng Amang Diyos sa kanyang Anak? Ang sinasabi po, your throne, O God. So, sino yung O God? Sino yung O Diyos? Yung Anak. Walang ibang tinutukoy dito na O Diyos na sinasabi ng Ama, kundi ang
anak ang ating Panginoong Jesus. So, kinikilala ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos. So, clear po, no? Diyos ba si Jesus? Yes po. Ito ang sinasabi ng Biblia at sinasabi mismo ng ating Amang Diyos. Ngayon, kapag sinasabi sa atin ng Biblia na Diyos ang Ama at Diyos si Jesus, marapat natin yung tanggapin at paniwalaan. At ito nga po yung doktrina o aral na dapat nating panghawakan at ingatan. So yung unang punto po na ating binibigyang diin sa ating pag-aaral po ngayon ay si Jesus bilang totoong Diyos. Nawa, mas naging malinaw po yan, yung katuruan na yan, mula sa ilang mga talatang ating binasa sa katotohanan na si Jesus po bilang totoong Diyos. Sa ikalawang punto po ng ating aralin, si Jesus bilang totoong tao. Matapos nating sariwain ang katotohanan, ang katuruan ng pagka-Diyos ni Jesus, tingnan naman natin yung isang form, yung isang anyo ng Panginoon bilang totoong tao. Nabasa natin kanina na si Jesus po ay ang verbo o yung salita. At sinasabi naman po sa verse 14, sa sulat pa rin ni Apostol Juan sa chapter 1, at naging tao ang salita. So, nalinaw na natin yan kanina na yung salita ay ang Panginoong Hesus. So, sinasabi dito, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So, matapos nating mabigyang linaw na ang salita ay ang ating Panginoong Hesus, sinasabi po dito, and the Word became flesh. At sabi pa ni Apostle John, and dwelt among us. So, sinasabi dito na si Jesus po na Diyos sa pasimula ay naging tao, nagkatawang tao at namuhay bilang tao. Personal experience po ito at personal testimony ni Apostle John. Patotoo niya ito na tumahang kasama nila o nanirahan sa piling nila ang Panginoong Hesus bilang tao. At ipinapakita din ng talatang ito na si Jesus po ay ganap sa kanyang katangian bilang Diyos at bilang tao. Pinapakita sa atin ng verse na ito yung anyo o form ng ating Panginoong Hesus bilang divine nature at human nature, naging tao. Nakita nila Juan yung kaluwalhatian. Maaring tumutukoy ito sa banal na kapangyarihan at presensya ng Diyos. Ibig sabihin po, yung kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag kay Jesus. Yun yung nakita nila Apostle John. At si Jesus ang kapahayagan ng biyaya at katotohanan ng Diyos. Na ang Panginoong Hesus po ay hindi huminto sa pagiging Diyos. Bagamat hinubaran niya yung kanyang sarili, no? Tulad ng sinasabi sa sulat ni Apostle Paul, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ng anyong alipin na naging katulad ng tao. So, ipinapakita dito na si Jesus ay naging ganap na tao, namuhay sa gitna ng mga tao. Nagpakababa, naranasan yung karanasan ng mga tao, naramdaman yung mga nararamdaman ng isang tao. At mababasa natin sa ibang sulat sa New Testament, si Jesus po ay nagutom, nauhaw, nalungkot, pagpapakita po na naramdaman ng Panginoong Hesus yung emosyon at karanasan ng isang tao. Yung pagkakatawang tao ni Jesus, isa sa mga pangunahing aral ng mga Kristiyano. At nagbibigay diin o nagpapatatag po ito ng pagkakaroon ng anyo ng tunay na Diyos at tunay na tao ni Jesus. Yung form, no? Pagpapatibay po ito ng pagkakaroon ng human nature at divine nature ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, bakit ba ginawa ni Jesus? Bakit niya hinubaran yung kanyang sarili? Bakit niya kinuha yung anyong alipin na naging katulad ng tao at sa kalaunan, iaalay niya yung kanyang sarili? Para saan? Bakit niya ginawa ito? Hinubaran niya ang kanyang sarili.
Bakit nagkatawang tao si Jesus? Dahil po ang aabutin at ililigtas ng Panginoong Jesus ay mga tao. So ginawa ito ni Jesus, yung emptied himself, kinuha ang anyong alipin para iligtas po ang mga tao, tayong mga tao. So si Jesus po bilang totoong Diyos, at ito nga po ay sinasabing naging totoong tao, ay ang pinakaangkop na pinaka-perpekto na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Bakit niya ginawa ito? Yung maging totoong tao upang iligtas tayong mga tao. Ganito naman po yung sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang unang sulat kay Timoteo dito sa chapter 2 verse 5 hanggang 6. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat, na siyang patotoo sa tamang panahon. Ang talata namang ito nagpapatatag ng katotohanan na si Jesus po ay naging isang tao. So ang ating Panginoong Jesus ay kinailangan niyang maging totoong tao dahil panunumbalikin niya yung relasyon, panunumbalikin niya magkaroon ng mabuting relasyon ang Diyos at ang tao. Si Jesus ang mamamagitan para maayos yung nasirang relasyon ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan. Ang kabayaran po ng kasalanan, kamatayan. Kinakailangang may mamatay. Ang Diyos, walang kamatayan. Kaya si Jesus, inalis niya, hinubad niya yung kanyang likas o tunay na pagka-Diyos at siya po ay nagkatawang tao para mamatay bilang sakripisyo, bilang pantubos sa lahat. Tayo po kasi, kung tayo yung gagawa nun, hindi natin kayang tubusin yung ating sarili. Marumi tayo. Hindi tayo pwedeng maging alay. Hindi rin tayo pwedeng pantubos. Kung yung sarili natin, hindi natin kayang tubusin, paano na yung iba? Lalong-lalo nang hindi natin kayang tubusin yung iba. Again, ang Diyos walang kamatayan. Kaya ang Panginoong Jesus, hinubad niya yung likas at tunay na Diyos, nagkatawang tao, ibibigay ang sarili, mamamatay dahil sa ating mga kasalanan. At dahil po sa ating kasalanan, hopeless talaga tayo. Hindi natin kayang tubusin yung ating sarili. Hindi natin kayang tubusin ang ibang tao. So hopeless tayo. Wala tayong pag-asa. Pero sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa sangkatauhan, isinugo niya ang kanyang anak. Nagkatawang tao ang Panginoong Hesus para mamatay bilang kapalit natin. Tinubos niya tayo at inangkin yung parusang dapat para sa atin yun. Again, nagkatawang tao si Jesus para mamatay at matubos tayo sa ating mga kasalanan. Sa ganitong kaparaanan po, sa ginawa na yon ng ating Panginoong Hesus, ang relasyon ng Amang Diyos at ng mga tao ay napanumbalik ni Jesus sa mabuting relasyon. At tayo po muli ay itinuturing ng Amang Diyos na kanyang mga anak. So, ang Panginoong Hesus po, yung perpektong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Makikita po natin dito yung katangian ng ating Panginoong Hesus bilang masunurin sa Ama at bilang mapagpakumbabang anak ng Diyos. Napakahalaga po na mapanghawakan natin ang aral bilang si Jesus po ay tunay na Diyos at tunay na tao na ibinigay ang kanyang sarili para pantubos sa ating lahat. At muli po, bibigyang pansin natin yung doktrinang pinanghahawakan natin sa loob ng ating kalipunan na bagamat nakita natin yung pagka-Diyos ni Jesus, iba siya sa Ama. At ang Ama ay iba kay Jesus. Isinugo ng Ama si Jesus. Sa makatuwid po, magkaiba sila ng kalagayan.
Pagkat nakita natin yung yung iisang layunin at iisang kalikasan nila. Pero makikita din po natin na magkaiba sila ng kalagayan. Iba po yung nagsugo, iba rin po yung isinugo. Parehong nasaan yung Diyos, parehong divine nature, pero magkaiba sila at hindi iisang persona o co-equal sa kalagayan. Tulad nga po ng sinasabi mismo ng Panginoon dito po sa John chapter 14 verse 28. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo'y magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama. So nahahayag sa atin dito yung ang Panginoong Hesus ay ang Panginoong Hesus at ang Ama ay ang Ama. Tapos sabi ng Panginoon, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin. Sinasabi ito ng Panginoong Hesus mismo, for the Father is greater than I. Ang Ama ay nasasakop ang anak. Isinugo ng Ama si Jesus upang maging tagapamagitan at maisaayos ang ating relasyon sa Diyos Ama. So, kung paano dapat natin kilalanin ang Amang Diyos at ang Panginoong Hesus, kung paano po ito ipinapahayag sa atin ng Biblia. Kikilalanin natin ang Ama bilang Ama at kikilalanin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoong Hesus. Kung paano yun ipinapahayag sa atin ng Biblia, ganoon natin siya tatanggapin. Ang Amang Diyos ay ang ating Ama. Si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas na isinugo ng makapangyarihan at kataas-taasang Ama. And patungkol po kay Jesus, may anyo ng Diyos. Naging katulad ng tao. Ito po yung doktrina na dapat nating pahalagahan. Dahil ito po ang doktrina simula sa mga apostol, sa mga naunang Kristiyano, hanggang sa kasalukuyan na mababasa natin sa Biblia. Anumang aral na magtuturo sa atin na si Jesus po ay anghel lamang, o kaya ay propeta lamang, o kaya anumang katuruan na magtuturo sa atin na tao lamang si Jesus at hindi siya nagsimulang mag-exist noon pa man, o kaya nagsimula lang siyang lumitaw nung isilang siya ni Maria. Kapag mga ganyang katuruan, hindi natin dapat tinatanggap at hindi natin pinaniniwalaan yung mga ganyang aral. Kahit anong laki pong simbahan, yung nangangaral na tao lamang si Jesus, na nagsimula lamang mag-exist si Jesus nung isilang siya ni Maria, kahit anong lakas ng impluwensya ng organisasyon sa pagtuturo na si Jesus ay tao lamang at hindi siya nag-exist sa Old Testament, na hindi siya nagmula sa simula, huwag po nating paniwalaan yung maling doktrina na yan. Kundi po, may karunungan at may pag-ibig nating ituwid at ibahagi sa kanila ang katuruan sa Biblia na si Jesus po ay likas at tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ibinigay yung sarili sa ikatutubos ng mga sasampalataya sa anak ng Diyos. So yan yung dalawang punto po na ating binigyang linaw ng yung si Jesus bilang totoong Diyos at si Jesus bilang totoong tao. At sa iniiwan sa ating aral at mensahe, sampalatayanan natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na umako ng parusang dapat para sa atin. Basahin natin at pagnilayan po ang sulat ni Propeta Isaias na maghahayag sa atin kung gaano kalaki yung pag-ibig sa atin ni Jesus. Na si Jesus nga po bilang may likas na anyong Diyos ay hinubad niya yon. Nagkatawang tao, inako yung galit, inako yung puot, inako yung hustisya ng Amang Diyos na dapat tayo yung makakaranas nun. Pero si Jesus ang naging kapalit. Basahin po natin ang sulat ni Propeta Isaias, chapter 53, verse 5 hanggang 6.
Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Si Jesus po ay nasugatan, nagdusa, hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan, kundi nasugatan siya, nagdusa ang Panginoong Jesus dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Ipinapakita nga po dito na si Jesus yung naging kapalit, no, humalili para sa atin. Siya yung nagdala ng parusa na nararapat sa atin. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinapakita pa din dito na dahil sa kasalanan, dahil sa kasamaan natin, dahil sa kasalanan at kasamaan ng mga tao, nakaranas ng pagpapakasakit at paghihirap si Jesus. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Yung kaparusahan na nararapat para sa atin dahil tayo yung nagkasala, dinala ni Jesus. Ang resulta noon sa atin, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, ng mabuting relasyon sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Yung kanyang paghihirap, yung mga sugat, lalo na po sa aspetong spiritual natin, yung latay ni Jesus ay nagdala ng kagalingan at kaligtasan para sa atin. At sa verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Mga naligaw na tayo ay nagkasala. Sa halip na landas papalapit at patungo sa Diyos, ang nangyari, gone astray. Papalayo tayo, sarili yung sinunod sa halip na Diyos. At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ng lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating kasamaan, ipinasan kay Jesus. Pinapakita sa atin dito kung saan ang naging kapalit natin upang pasanin yung parusa sa ating mga kasalanan at kasamaan ay ang Panginoong Jesus ang nagdusa para sa atin. Sa laki at lawak ng ginawa para sa atin ng Panginoon, alalahanin natin siya. Ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Tingnan niyo kung gaano kalaki itong ginawa para sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon ay tunay na Diyos, sinubad niya yon, nagkatawang tao, naramdaman yung nararamdaman ng isang tao, nung sugatan, bugbugin, ipako siya sa krus, dapat tayo yun. Dapat tayo yung makakaramdam nun. Yung ipasan sa kanya, yung parusang para sa atin, sinugatan, hinampas siya, dinuraan siya, pinahirapan ng husto. Di ba? Ang laki, ang lawak ng ginawa para sa atin ng Panginoon. Hindi naman siya yung nagkasala, tayo. Pero tinubos niya tayo doon sa parusa. Sa laki ng ginawa para sa atin ng Panginoon, karapat dapat siya na lubos na sampalatayanan. Sa laki at lawak ng ginawa para sa atin ng Panginoon, karapat dapat siya na tapat nating sambahin at patuloy na sundin at paglingkuran. Again, tandaan natin, ang Panginoong Hesus tunay na Diyos. Hinubad niya yon. Inalis niya yon. Naramdaman niya yung nararamdaman ng isang tao. Naging kapalit natin sa parusang para sa atin dahil tayo yung mga nagkasala. Nung sugatan siya, nung bugbugin at ipako siya sa krus, dapat tayo yun. Kaya, nararapat po lamang na lubos nating sampalatayanan, tapat nating sambahin at patuloy na sundin at paglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Diyos na nagkatawang tao
para mamatay. Ibinigay ang sarili para sa atin. So, sino ba naman tayo para ganon yung gawin ng Panginoong Hesus? Sino ba naman tayo? Ganyang kadakila ang pag-ibig ng Ama na isinugo niya yung kanyang anak para sa ikaayos ng ating relasyon sa Diyos. Ang Panginoong Hesus po bilang Diyos, kaya tayong garantiyahan na maililigtas niya tayo. At ang Panginoong Hesus bilang tao, sundan natin yung iniwanan niyang halimbawa kung paano maging mabuti at paano maging masunuring mga anak ng Diyos. Sundan natin kung paano namuhay si Jesus na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kung paano siya naging mapagpakumbaba. Kung paano siya makipagkapwa-tao. Kung paano siya maglingkod at sumunod sa misyon ng Diyos na hanapin at iligtas yung mga naliligaw. At marami pang halimbawa at marami pang mga tagubilin ang Panginoon na dapat nating gampanan at dapat nating tularan yung mga halimbawa niyang iniwan. At tulad po ni Apostol Pablo, nawa hindi na ang masamang sarili ang nabubuhay sa atin. Sabi ni Apostol Paul, si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. Kaya tulad ni Apostol Pablo, ang nabubuhay nawa sa atin ay si Kristo na. At yung buhay na ikinabubuhay natin ngayon sa laman ay ikinabubuhay natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa atin po ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili. Para sa atin, pabor sa atin, dahil sa ating mga kasalanan. Natulad nga po ni Apostol Pablo, tularan natin si Apostle Paul gaya ng pagtulad niya sa ating Panginoong Hesus. Nawa, mga kapatid, nakita natin yung kahalagahan ng pagiging Diyos ni Jesus. Garantiya na sa pagiging Diyos ni Jesus, kaya niya tayong iligtas. Ang Panginoong Hesus na may divine nature, nagkatawang tao, namuhay bilang tao at namatay para sa ating mga kasalanan. Hinubad yung pagka-Diyos. Nagpakababa bilang ang nabasa natin kanina bilang alipin. Ibinigay ang sarili bilang pantubos. Naghirap, namatay sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at pagkatamo natin ng buhay na walang hanggan. So, ingatan po natin ang wastong katuruan, sound doctrine, at tulungan po tayo ng Panginoon na manatili tayo sa katotohanan. Purihin po natin ang Panginoon, ang biyaya ng salita ng Diyos, sumainyong lahat po mga kapatid. Hanggang sa susunod na Thursday, magkasama-sama tayong muli. At syempre po sa darating na araw ng linggo, meron tayong Sunday online worship service. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ingat po ang lahat. God bless.